may sharing tayo pula about meditation. No? Ano natabo ka nag-meditate ka? Nag-meditate ako sa amunin? Amunin? O, wag din sa ulo ako sa kalupat ko. Hindi ko nagbalos. Because ang lugma sa Diyos ang nakikirang sa akin. That is one way, one sign of growing in the words of the Lord through our meditation. Okay, shall we bow our heads? Our most gracious and loving Father, we thank you for your time that you have learned the importance of meditating your words. May we will not like the Lord and we will be hearers only, but we will be goers of your will and each one. All this we trust that you will prepare our hearts, O God, as we sing praises, as we listen to your words today, in Jesus' name. Amen. So, thank you guys sa sabi ko mga pinasa. Psalms 1 verse 2, but we love the Lord, we accomplish what we dedicate to God. So, isa short na muna ang version. Part na lang dito sa sa Pilipinas, pinagay tayo sa Diyos. So, take time. Dapat this time with matalagang itupan siya and focusing sa ating gawin sa pag-tuloy sa inyo. So, kung ginagabasa lang kita, so, magamang meditation is something na relying man yung mga kabuhi sa inyo. And nakakalang mo mula sa opportunity yung mabuhin ko to be the Lord. And katakangan natin sa time even yung kabuhi na ang pressure na sa kabuhi. So, maraming tulong sa Diyos kaya hindi maraming sila. Kaya sa iyo pala, ito sa mga pagman na pamaani na ang spiritual discipline ba sa kabuhi sa isa maging sa kanta. So once again, good morning Padayon ng Diyos sa bagong ataw naman ni Ama Maria. So, pag-umabunan, sustain sa Diyos sa aton. So, bulan sa May. So, salamat sa assurance sa Diyos sa iyagin nga papahayag na matutog ang Diyos pudok sa grasya. Kaya niya grasya sufficiently sa lihat sa isa. So, sa pinsan-iwan, pinakalitay ng pag-ibigay na daw kung hindi pa kamayo sa Diyos, kaya iliusan kita, kasi nga makasimbag ka sa tingog sa spiritual natura, kaya mga-offer natin ang kabuhinan kung si tingog sa sinigigay ng daw. Ato na kalitay din ka nag-bulong kita sa sinigay ko sa pag-balansan natin kabuhusan ng puso, ibsuwan, hanggang sa ating na kabuhi spiritual niya. So, sa kalantaras di inaga, bayan sa kaya po sa Iglesia, Dulos Christian Church, inabi-abi na mga kapusyon siya, no? Ginawal kami na para kahit sa lahat ng mga kauturan, kaya palumbali sa mga sa pinili po sa mga lahat. So, mga kauturan kita na di sa pakulot, so, nagbalik-iwan. So, how many Sundays na nadulas na lang natin pagkita diri. So, si Unto Naton Iman, si Kay Ira, si Steven. So, salamat niya nito ako natin sila diri. And at the same time, si Tita Hana. So, maraming na ito. Yung lang ako si Tita Hana tungkol sa mga physical man niya ginabat siya. Praise be to God na naging gaba, kaubos siya na pag sa pagpapamahayo. Salamat sa mga kabuhin na ba sa ilang po makasamahan kita kaya baka kamusta amin sa
And ginamit naton nga siya po na yung mga overkita ng mga live stream sa pag sa ating worship pag sa kabugalaan sa Diyos. So, hindi natin salamat sa isa sa mga sa kamugusan, ginakamit natin ang dayawan sa Diyos kung sa kanyang pag-isa sa mundo. So, sa liwan, we have some officers and sa congregation na kalitali natin sa akin. Pag-malagay sa akin. May gagawin sa magkakita na sa ating mga announcements. So kung Sunday, sa day ko, no? Sa same time, nagkakaroon ng Lord Supper o Holy Communion. So kung po na ito nga pagka. Sino na dala sa ng pagkao dira? Ay dala sa mga pagkao. So prepare na ito, no? Kaya nakatapos sa ating halimbawa niya sa nga pagka. So, subukan na ito nga midweek prayer meeting Wednesday, 5 p.m. Ang ating outreach dito sa Purutungkok dahil siya po atindas kapon ito 28, no? Mga kabataan. Subukan na ako naman yung pangabay na maka-join ko sa ating choir and praise and worship practice every Saturday 4 p.m. Sa next Sunday, sa mga pushers na meeting, sa second Sunday. Subukan na ato dito sa mata ng Ginoo, natin kaya ng ato ng singing sa ato ng personage sa ato ng master's bedroom dito, no? Nakako na tapos. So, bali, isa lang na kayo ka-room, no? Ang master's bedroom. So, amat-amat lang doon sa ato na budget. So, tuwagin. Kaya, ato ulit sa mata, no? It's a lupa pang-live sa pag-donate, no? Muratal siyang kita nyo sa shade, no? Para siya pa, pamakit. Siguro gano'n pinuhatan ng mga tambit ka dahil sa duwa nyo para at least hindi pa na mga initan ko sa tibig. Na hindi may magkakwa sa itara. So, yun, ang ipis ng alam nila, no? Sa pag-tigayin sila sa nato na shade sa duwa. Kaya sa ato nga ng mga birthday greetings, May 5 to 11. Sa ato nga birthday list ko, wala dito lang na nag-ahiwa sila ng adawan. So, kaya rin kita dito sa ato mga kuturan, ayan, nag-ahiwa sila ng adawan. Sa mga kuturan ng mga pizza, May 5 to 11. So, pasok mo na ato mga announcement. Kaya manapuli mo salamat. So, sa sila din naman ako magpapagta na sa pag-ilog. Magkakataon na sa mga kalantaon para sa nagayaw sa arot na Ginoo. Kaya sa sunod din na ato sa atong praise and worship team na nagagas sa mga paano. There's a welcome here.
kaibigan, di mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin kung hindi ko kaya sukapin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Tanging ikaw, Panginoon.
So, let's pray. Father in heaven, we praise your name, Lord. We glorify your name. We exalt your Lord. Thank you, Lord. Santa talaga sa mga kabuhi. Kaya sa iya ko pag rin mo tayo, sa kabuhi mo, sa mga mo, marunong sa iya ko sa iyo ng pagpapay. Mag-worship ka naman sa mga kapatid sa iyo, to the same time mo ka ma-offer ang kabuhi ng mga buhay na palad sa mga panintala ang panamutan sa mga kapatid. And as we come this day, Lord, ako ilang talipay ang pagdalang nito ko sa iyo. Nakapahayag sa iyo po sa mission ng Kristya, nakikita niyo ang mga tulad nito. Nasaya po, Diyos, labi ang labaw ng Diyos sa Diyos niya namin po ng Diyos. Tapos ikaw na simba ko ng anak ng Diyos, ang maligat sa mga iyo ang tubo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mabukos lang mo na mabukos sa katuwanan sa iyo, hando para sa iyo mga katawag ng Diyos, especially sa iyo, relasyon. Nasaya po, Diyos, ang pag-ilusa, ang pag-ibig, ang bibigay, so sa iyo ang Diyos, mga isa ka ikaroon mo ng Diyos, to express ang nagiging mo pagtulong, pagtulong, so sa iyo ang plan ng Diyos sa iyo natin. Naganayo kami Diyos sa iyo, masantagahan ko sa biyak sa mga pagdilaw sa iyo, sa mga kurang mga papapunta sa kalitutan mga struggles sa iyo sa kabuhin ako. Salamat na maging overcomers kami dito, overcomers kami dito kung sinagawa mo kami dito na alam mo niya labing kagawa mo kami Diyos sa sinagawa mo kami dito kahit dalayaw mo ng Diyos na ginawa mo namin with special this day kung sa sing praise kung sa ito kabuhin binahin pakilay na hatay mo sa nagkakalipay kami dito kung sa imong pagpahayag kami natin kung dito kung magmamanaho kung sa mga dito kami kapahin kami kami alam ito dito sa iyo sa iyo grasya kagandaan ka ng patuloy na dito patulong sa isang araw ko sa paglambot dito sa mga lutang na galayan na dito sa iyo mga kawangan. As you have said in Colossians chapter 3 that we must fix our hearts on things above. We must fix our eyes Ginoo, which is eternal Ginoo. Kakabahin sa Ginoo salamat, kasi rin hapon Ginoo, paambit Ginoo, ang mga palanaaw Ginoo sa among mga kabuhi. As we go on sa among journey, isa siya kalimutan Ginoo. Nagapati kami amay, we are in the right nagalalang Ginoo sa among mga kabuhi. Nagapati kami Ginoo as we united Ginoo as your church, kaya kami Ginoo nga, may hanggang na Ginoo at lahat sa hapon sa kapupusan na ginalaumay namin Ginoo sa inyo. Especially Ginoo sa Sinigang Ministry, naging pakamaayon Ginoo Ginoo nga ang kapupusan o God kapag kilala na mo ang kapupusan mo sa inyo. Ang kapupusan kapag tuo, kapag alagad Ginoo o kapanubalik na mo sa Ginoo, nga nag-dinulibay kami Ginoo sa tahan ko ng pinutuyo, nga mapatubo Ginoo ang kapulitan mo patuloy sa espirituhan ng handog Ginoo Ginoo. Patunduan namon, nga makatubo kami Ginoo sa espirituhan ng kabuhi Ginoo, patulong sa ihapon sa pagpasangkat, sa pinasaya na inaalam, sa pagpatubo sa kabuhi na napun ng Ginoo, sa inaalam na nalikan sa imo. Pagsalamat o God, sa ihapon, naging alam mo Ginoo ang imong protection, naging alam mo na imong provision, kanabato namon o God, ang kabubusan ninyo ang bugay, sunod Ginoo sa imo, pamilatuon na pagpahayag Ginoo, tungkol maaluan talaga sa kanisa naman mga kabuhi. Amay nag-pray kami as we come this day Ginoo, as we humble ourselves Ginoo sa mga tubangan, tumuti Ginoo sa ihapon, masiluhan ang kabuhi na mo sa loob sa mga palan, gagamit na ang kabuhi na mo Ginoo, bilang buhi na halat na ito na hamutan, sunod sa ihapon Ginoo sa pag-offer na mo sa kabubusan na mo na puso, kabubusan na mo Ginoo na pangunahuna kay pusuon, kaya sa kabubusan na mo Ginoo ang halaga sa ihapon, O God, makita na nilalipay ka namon una Ginoo, labing kalabaw sa among mga kaugalingon. Kag nag-pray kami Ginoo, nga let it be, O God, ikaw mo Diyos, ang mga bendisyon, ang mga makamay Ginoo, and allow the Holy Spirit, nga mga
Upod Ginoo sa amon nga pagpilipon siya that daw Ginoo. With the help sa imong Holy Spirit nga nagatihon Ginoo sa nagakaigwa kang buhi, sinuhi ang kabuhi ng Ginoo. That in the mighty name of Jesus Ginoo, let me nga maging helper na kon ang imo nagakaigwa nga buhay Ginoo. Nang maging kabulig kami sa gihapon sa pagpagamit sa kabuhi Ginoo sa pagpasangkad sa isa ka dako nga ministry. Wherever we are, Father in heaven. Kung ano man ginawa, imong handog sa among mga kalikusuon, tugod ginawa, nga masiliwan ini nga kabuhi, kag manging galamit kung para sa ihapon, tugod sa blako kami ginalauman para sa aming. Amay na pray with kami. We speak blessing upon blessing to each one of us. We speak healing upon healing to each one of us. And may it be dear Lord, na ikaw ang Diyos, na maghatag sa amon si paglumpay, kag masangkad na mamulanawon, kagugan ang kabuhi, galapon na si kalipay, kapagpasalamat Diyos, nga inang gawin mo. Continue, O God, ikaw may mag-abot sa among Ginoo. As you have said, Father in heaven, we must run our race Ginoo with perseverance, which is mark para sa among Ginoo. Ganamay sa sigit nga aga. Salamat along sa among mga journey na tinanamong Ginoo. You deserve to be praised, Ginoo. You deserve sa itawag daw honor, Ginoo. Tungod na tinanamon, nga padayon ikaw, Ginoo. Nga nagahatag sa among Ginoo sa pinasahin nga kabuhi. Pinasahin nga handog, Ginoo. Kag pinasahin nga pananawan, especially nga ma-offer namon ang kabuhi namon sa Sinang Church, Ginoo. With your help, Father, and heaven, na kalipay kami. Kasagihapon Ginoo, ang kabuhi nga sa amon, ang kabuhi nga ipahulang ni mo, O God, padayon mo, ginahatagan ni mo si nagakaigo ang mga namon, nga magigalabiton kami Ginoo, nga magabinuligay kami Amay, sa kapusoy kapag paghamit sa kabuhi ng Diyos, sa paglambot Ginoo, sa imula lang mo Ginoo, sa sinin ng mga panagpong Ginoo. Salamat, kasagihapon Ginoo, may kusog kami nga ma-offer sa imo atuangan. May kabuhi kami Ginoo nga pahayag Ginoo ang imo katuyuan Ginoo. Kag may tagitpusoon kami Ginoo na kung si kalipay sa pagtiyog Ginoo sa pagpagamit sa siningang Diyos. Continue, O God, kaya ikaw mag-bless sa amon in terms spiritually Ginoo, in terms emotionally, in terms physically Ginoo. Kag may di amay ang itatawin para sa ito kanilang ito. Pagkamayo mo ang sa mga supporters kung lokal na Ginoo, ang mga supporters. Dahil ang mga hearts sa gihapon Ginoo, na bukas ang kalipusuan na may kahipay sa gihapon. We speak blessing upon blessing sa sinang mga kapulit Ginoo. And allow your Holy Spirit Ginoo sa pag-comfort sa amang mga kapulit Ginoo. Kag may di amay. As we come together, Ginoo, sa inyong niyaagad, para ikaw mag-agasan mo sa Diyos sa itaan. Kapag ikaw, Ginoo, nga maghahatag sa amon, si mga kananawang lumatahong Ginoo, galuyag Ginoo ka sa amon, Ginoo. Tubuti na sa gihapon ang kabuhin namon, hindi kami magpainalaw, Ginoo, sa pagpapakasala sa gihapon, Ginoo. Tubuti na sa gihapon, magapangibabaw ang kamaturan sa gihapon sa pagsanamon ka mga kabuhin, sa pagpagamit namin Ginoo sa iyong tumahan Ginoo. Kakabay na sa gihapon ang kapugi, ang kalipay, ang pagkamay Ginoo sa gihapon sa parang Ginoo. Maging sa aman. We speak blessing upon blessing sa mga utod namon. Di ba sila naman Ginoo, kaya naman kaupod. Kabay na sa gihapon, O God. Di ba nung Ginoo sa pagbiyon sa inyong mga kapwa. Kabayo sa gihapon, makitaan sa gihapon, Ginoo, ang iyong protection at preservation, Ginoo. We trust everything, Lord, na nagapati kami na may assurance kami, Ginoo, sa iyo at mga. May maangkod kami, Ginoo, nga halipay ng pagpapamaayo, Ginoo. And as we come to celebrate Ginoo siningan daw Ginoo, bunga sa imong masaktan nga handog siningan daw, bunga Ginoo sa imong kalipay, ibukos sa amon, bunga Ginoo sa kabuhi sa ihapon, sarang amon ma-offer sa imo, kag mahalang Ginoo,
Bunga sa mga hiyas nga rin sa among Ginoo, may di amay nga ikaw Ginoo magagamit inisipin mo. Kag magigamit ang pamilya mo. Gani mo ministry para sa among Ginoo ng Ginoo. May dalalagan at may kalipay at may kasumpay. Amay, ginakalipay din namon ang kabukusan ng mga handog para sa isa sa among Ginoo. Kami din Lord sa liwan. Siliyuhin pa po namin sa Lord sa inyo ang mga. Ihatag sa among kabukusan ng kalipay, panguna-una, karapunan silpak, pakamaayon Ginoo, bilang sa among kaugalingon, but also Ginoo sa kabukusan sa inyo ng Ginoo. Salamat! Na may kabuhin kami kagay tingog kami na ma-offer sa inyo. Bless the message sa kwaya Ginoo. Bless the message sa mga pangalan. Bless the message sa iyong mensahe Ginoo. Even we speak sa information of protection sa aming mga kausap ng kamay ang iyong Ginoo na pinutulang hanto batuman sunod sa lihap ng ito sa pagkamit sa aming mga kabuhi. Sunod sa iyong pinutulo. Kapag Amay, ginakalipay din namon ininadlaw, kaginakadayo kami namon, bunga sa inyo, pagpakamaayon sa amin. And we bring back all the glory and praises. This is our prayer. Amen.
So, sa dito na, yan daw na rin sa apostle talaga. So, if to choose Christ sa sining kalibutan. So, everything around this says in salvation choir must give up. Kumbaga pasapag, pili ka tabi Kristo. Kumbaga, umili nga sa libirin, hindi nagipagkumpara ang mga butang sa mga kalibutan. Labi ka klabaw sa atin ng Diyos. Kaya man, kag sa kabutang kung wala tuwan, pikan sa tuwan sa Ginoo. So, even our life, sabi na sa, even everything ara sa aton belongs to Him. Ang manang sa kabutang, we need to choose Christ, we need to choose faith, we need to choose to trust, we need to believe na ang Diyos maayo, kaya nga man, siya ang para sa kabubusan. Amen. For that. So, wise nga agad ako ang kalipayin nato, tungod pilit nato, nga daw, na mga simba kita. Diba? So, kung sa kabakay, ang salamatan nato, nga sa piyak sa mga kasakuon, sa piyak sa chimpo, nga masin nato nag-aagunto kita, sa piyak sa kalayuon, sa iba nato na mga utod, nga ginalinan, sa piyak sa mga ginabatsag nato, nga hindi malamit na kalawasan, sa piyak na may kasakuan kita personally sa mga kabuhi, praise be to God na ipili na ito na daw kasi baon na ito ng Diyos sa ato niya pangalan sa pagpangalaga sa iya. And this day, allow me to share with you sa mensahe na makita ito yung one with you. So, ang sa screen. Kapag text din ni Aga in the book of Hebrews chapter 12. So, sa Ginoo, siya sa Hebrews chapter 12, sa screen, verses 1 to 3, and pwede ka mo makatindog sa paghatag at kawalan sa Paulo sa Ginoo. Wala akong text ni Aga, ito ko Hebrews chapter 12, down sa verses 1 to 3. Nalagasri ang Paulo sa Ginoo, sa mga basa ka mo nila sa inyong mga mata sa screen, basa ka mo nila sa ilang version. It says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, we must throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Since verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. That's verse 3. It says, consider him who endured such opposition of sinful men, so that you will grow not weary and lose heart. Kabayan, gusto ko ama, yung sa sinanami sa inatong ibasa, at magduga kasi iyan na ang para sa so magaling ko pila. So, dalawa namin yung sa sinanami ng mga minsan nga ito na yung pasa. And that message to galimay sa gihapon sa kapon ng timba. So, a life worthy of God. Pag isang isa sa Ginoo, life that is worth living. And this verse na ibasa natin in the book of Hebrews chapter 12, down sa verses 1 to 3, makita ninyo, challenge us to fix our eyes on Jesus. Ang ito kasi ng mga sa choir, we need to choose Jesus sa mga kabuhi. We need to fix our eyes on Jesus to what? Christ is the author and perfecter of our faith. Christ is the author and perfecter of our faith. Siya ang kabuhusan, isang pagtuo, kag siya ano? The word perfecter in Greek word, completer. Sa mga pa, anong nila, ginbugkos na nila sa Ginoo, bunga sa pagtuo, kag bunga sa iyahandong, sa nagsa-nagsa. Because in Christ is as the author and perfecter of our faith. Sinipa sa isa niyo, kita niyo, perfect example of faith and perseverance. That is on sa verse 2, i-mention nila nga, sige sa Paul sa Diyos, scorning its shame, and sat down in the right hand of
God. In the throne of God. Sabihan nga, sa pagka-Diyos niya, sabihan sa kahuyanan, sabihan ka din na siya di makalumalaot sa mga tao sa kalimutan, pero nakakita na doon. He is the perfect example of faith and perseverance. Sa tumakas ng Diyos niya. Dahil sa sinisa ko sa inyo, we need to fix our eyes on Jesus. Because, ginapapagin nila, Jesus Christ is the finisher of God's mission. Is the finisher of God's mission. Paagi sa iya kamatayon, kag paagi sa iya nga pagka-banhaw sa siya nga lusutan. Amo na nga ibang pinuslano ng kabuhi sa isa kag isa sa aton. Tungod, Jesus Christ is the finisher of God's mission. Without Christ, ang kabuhi nato sa iya kalibutan, nonsense. Ang pagtuon nimo, walay tulos. Ang pag-alagad nimo, pagsimba-simba nimo, walay lang. But we must thank God because Jesus Christ is the finisher of God's mission. And during the mission again, He is the fulfillment of God's plan for His creation. Amo na ang tabuhin natin. Because of His fulfillment sa plano sa Diyos sa iya, nagpagamit siya, kaya naging kabahin kita ang malapit sa siya kalibutan. Amo na, ito po, John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino ang pulong? Amo si Kristo. Ang pulong ng mga ulong, nagpakatawo, nagpalangga sa aton, naging matay sa aton, kakanghandong, without the Word of God, no creation. Without the help of Christ, nga amo ang pulong, ang kabuhitan ko, walang pulo sa siya kalibutan. Because wala sing natuga kung wala si Kristo sa siya kalibutan. Amo na sinili, life that is worth living, and we need to fix our eyes on Jesus. Okay lang ito na. So, sa sininga verse, may tatlo kita diri kabagay ano yung point out sa Biblia ano. First, down sa verse 1, din-mention diri sa Paulo sa Ginoo. Kaya ang gina-point out nila that we need to fix our eyes on Jesus toward anay. Ang kabuhin niya doon. Ang kabuhin Kristohanon, kaangay, nga nag-ano ikaw? Ala ka sa kaliban. Ahit na sa niya kalimutan. And this world, ang muli ang aton field. Diba? Kita ninyo ho, kung sa Ginoo. And let us run with perseverance the race marked out for us. So, mali sa karabutang take note ninyo. Let us run with perseverance the race marked out for us. Ako na sa sa Ginoo, bilang kabuhing Kristohanon, dumdumon lagi, nga ara kita sa siniyang kalimutan, kagdagak na nila. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, aray, sa Ginoo, let us throw off everything that hinders, the sin that so easily entangles, and let us run the race with perseverance part out for us. Ang point na pinapakita sa siya kamisay sa aton in the first place is sa mga Ginoo. Don't focus to others. As you run the race, don't focus to others or don't focus on others. Ang malis na kabutan, kita ninyo, there's such a great cloud of witnesses. Like it mentioned sa verse 11, pero sa niya, hindi pwede makumparar ang kaugalingon mo dito sa ila. Make it nga ang testimony nila
sundon mo. Hindi kaya mas kanya, si Abraham, ako manipili mo, ako manimuot ko. Kung ano ang kabuhin mo karon, hindi mo mapaagit sila sa kabuhin ni Abraham sa una. Kung ano ikaw sa tubas sa Ginoo, Don't focus to others. ipakita mo yan ang imo gabahin sa tubas sa Ginoo. Ay kamudlay kung ka isa kung tayo comparison gani. Magsulod ang comparison. Ano ka makita nila? Bugal naman. Hindi malipay ang Ginoo. Kung ikumpara mo na siya pala sa mga pastors, hindi ka lang ka mga pastors para riyo ang bugay sa Ginoo. Hindi mo pagkumpara ang isang alaga sa Ginoo na maging pariyo man sa isang alaga sa Ginoo masundon mo, kung lang nakita mo to sa iya, tunuan mo ang pastor, masundon mo man to ang iya ka. Pinaiya. May mga personal kita yan. And sinisa po sa Ginoo, let us run the race with perseverance. Don't focus to others. Hindi mo pagkumpara ang ugalingon mo. May kaugalingon kaya. Sa mga kabuhi sa mga sa Ginoo. Kaya nga naman, if you focus on others, mga utod, Ma-discourage ka lang. kapag sa unang kilala mo, sige na ako. At ito din ako, pastor. Pagkapit pa lang gitara, pagkabati pa lang sa kanta, isa-isa ang chord ang ginakaptan, makakanta. Kaya ang class din sa buda. Katakuan, dahil buda, ito kami sa ako yung kami sa gitara. Isa na ako yung kapumon, hindi ko yung kawayo. To be honest, ito nga sa dito. Let your own you prepare sa Diyos at gifts para sa akin. Kami yung kabahin, yung malambing, isa rin sa isa. Kaya mo na wala, don't focus to others. Make the most sa tuwa sa inyo as you run the race. Personally. Amo na akong kaisa, no? Literally maglalagabo. Hindi, based sa mga pastors, nag-agi, kung sa mo niya mo, may comparison nga na magkakatabo. But kung ito, para kung mga kagalingon mo, sa iyong mga kabuhi, there's a lot of discouragement na matukaw sa inyo. Amo na sinsa mo sa inyo, not only discouragement na mag-abot sa inyo, there's something yung isa na lang ikaw, fall down ka sa inyo mga kabuhi. Matubay ka. Hindi po ako sa others. Dikit nga kung nakita mo sa iba, maging inspiration kung inuyan sila. Hindi mo alam niya ang inuman nga bakit. Hindi mo ang masarangaling mo sa mga sunod nga ginalipay mo ang Diyos. Kasi nga ang bagay. Sinisa po sa nilo ko, ano bakit? Gumagita natin. Focus to others, sometimes pag-aabot nga, kung hindi mo ma-achieve, may ano ka, pag-aabot nga may ano ka, nagkakasuko dito. Kag, something ang regret, nag-aabot sa isa lang. So, not only focus to others, as the Bible says, ano bakit? Christian life is like a race, kasi niya, don't focus to yourself. Mas hindi ko pala na, ako na hindi. Ako pa. Diba? Sa trabaho na dito ka isa. Masali makutod ka. Kamusta ka kung hindi mo sa wala simba-simba ka. Makutod ka alaga sa Ginoo. Bisan wala kang relasyon mula sa Ginoo. Makutod ka, kamusta ka kung hindi mo as okay na pastor. By God's grace, as the Bible says, don't focus on yourself. Don't focus to yourself. Because ang kabuhin natin, there's a lot of weaknesses. There's a lot of limitation sa kabuhin. Sinisa mo sa Ginoo again. Aray, ikat ko.
Don't focus in sin. Kamutin, ano man ang aton nga mga ginahimo nga sala, isa hindi makita ni Pastor, ang Diyos nakakita. Doon dumon yung gipinan. Bisan anak ka pastor sa kwarto mo, bisan diin pa ikaw, nagkakabuhi ikaw because we are in the race. Don't fall. Don't focus on sin. Because, as the Bible says, since sa verse 1, dapat i-stroke everything that hinders sa ating nakabuhi and the sin that so easily entangles. It is true of everything. The sin that so easily entangles sa kabuhi. Diba kung kaisa ang sala, nag-umpisa sa kamay. Pero kung tulong ko sa mga inyo, ano? Wala siyang sala ang kamay kung dako. Ang balila, ang bigyang at ang portal. Kamay na sala, isang magwak ka lang niya sa bintahan, dinami mo, na wala kalisensya. Kaya amo nang nasawa ka, pangawat, sala ka na siya sa inyo. Kag ano man ang atong mga butang ginahimo, which is ang focus naton ali sa kalibutan, that is against the law of the Lord. That is against the law of the Lord. And don't focus sa mga kabuhi sa kaluyahon sing sala. That's what is in tanggol sa mga kabuhi. Amura nga, binagbinagod ka, ano lang ang sala na masami na nagkakawas sa akong bibig. Kaya naman, inindila pala, kabayang hindi nga pati sa lawas, pero sarang makabuwa, makasurong si kagulan. Kaya inindila, kaya nagawa sa puno sa Ginoo, duwa ini kabutang, nagagawa, maayukan, malaki. Ang hindi ka pinahambal sa bila, may mga resulta. Amo na nga, don't focus sa sinan ng mga butang sa kabuhi naman. Ang challenge sa akin namin ay, focus, ikapat, focus to Jesus. Let us focus on Jesus because He is the perfecter of our faith. Mga butang. Because if we focus to Jesus, ay perfect peace. Pagkitaan natin sa kabuhi natin. Ang perfecto nga, kalimong si mga kabuhi. Tulong ka ba lang imotupan? Kung isa lang mo na ako, pagkipamita ang diferensya. Tulong ka ba lang imo kalimon? Masini ka? Di ko sinbabastor kay rakit awas ko. Tulong ka lang. Focus pala sa sala. Tulong ka ako ng diferensya. But if you focus to Jesus, first you can offer Jesus Christ, perfect nga kalinong para sa iyo. Amen. Ang perfecto ang kalinong ihatag sa Diyos sa mga kabuhi. Ano ba yun? True unity within the church. Kung tinakabit mo ang kabuhin mo sa siningang iglesia, instrumento ka lang sa Diyos, kagalangitod ka sa Diyos, kaya napakabit mo ang kabuhin mo, kagigit ka habit sa siningang iglesia, ay ang true unity malambot natin. Ang unity wala po sa iglesia, maging nanon, wakat-wakat, so, personally, masinigita siguro sa kanyang kabuhi, the true unity ma-achieve na po mismo sa ating kabuhi. Kaya naman, we all know that the head of the church is Christ. We are on His
body. Sa pagkapan, lawas na ni Kristo, ang ulo o si Christ. He is in authority sa ating nakabuhi. Salamat kami kaya kung nagapagamit kita, kag ginagamit kita sa Ginoo. The true unity yung ipasasapos ng Ginoo. If we focus to Jesus, ara ang ginabasa ko sa Diyos. Not only perfect peace, true unity, at the same time, sinasapos ng Ginoo, ara pagit, spiritual stability. Ano isa ang natawag? Spiritual stability. Means firmness and solidity. Nakapuhi. Which means kalikon, nakabuhi sa tuwa sa Ginoo. Kag means solidity, mayroon ikaw. You build up sa imong kabuhi suno sa handog ang tinutuyo sa Diyos. Not only spiritual stability, kag last na mention nila, aray, effectiveness. Ma-achieve na to ang ginatawag effectiveness kung inakakabuhi na focus in Christ alone. Kaya man, inang tatlo kabagay sa mabaw sina, kung wala mo inatanaw, ang inaadipan sa ito ang kabuhi, kag ginatulong mo ang ikaapat to focus your life to Jesus, sa mga pamasilid na nga, this life nga ali sa akon, dapat ko i-ano i-offer sa Ginoo. This life nga ali sa akon inikusog para ni sa Ginoo. Kag ang kabupusan nga para sa akon, kaya ako rin handog sa Diyos sa aton. Let us run the race with perseverance, the mark out for us. Para ni sa imo. As His church, ang muna ginahandog sa Diyos sa kaisa isa. Second thing nga ginamit sa Paul sa Ginoo, down sa verse 2. Ginahambalan kita, not only run Christian life is like a race. Ikadua, ginahambal sa Paul sa Ginoo, Christian must look to Jesus with confidence. Ang mga nabasa ko sa inyo, Christian must look to Jesus with confidence. The word confidence means self-assurance and firm trust. Importante dito. We need to look to Jesus with confidence. Kung kaisa, mas hindi kita nakatanaw kita sa Ginoo, pero kung kaisa ang confidence wala sa atin. Nagkatanaw kita sa hangod sa Diyos, pero personally, in firm trust and self-assurance sa ating nakabuhi sa Diyos na lipatan natin. We need to look to Jesus with confidence because the Bible itself says, Christ Himself is our helper. Pakita ninyo, Christ is the power and the giver of life. Christ sent the helper to be with us forever. Christ is our reward. Tulong ko natin una ang in-mention nila. Christ Himself is our helper. As the Bible says, in-mention in the book of 1 Peter chapter 2 verse 21, the Bible itself says, to this we were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow His steps. As the Bible says, leaving you an example that you should follow His steps. Amo na nga doon na to sa pagpangabuhin na to as we go on sa pagkarira na to sa iyong kalibutan, doon dumunta na dapat may helper kita nga si Kristo. Hindi na ito ninyo lambot ang handog na to sa atong personal na kabuhin na sa pagtanaw sa iba. Ara ang Diyos na may kabuhin nito. Amo na Matthew 11:28-30. Amo na nabasa nito kung saan. Not only that, in-mention ko na Christ is the power of life and the giver of life. John chapter 5 verse 21. In-mention sa mga Ginoo nila sa ating screen. As the Bible says, for just as the Father raises the dead and give them life, even so the Son gives
life. Even so, the Son gives life to whom He is pleased to give it. So sa mga ibasa ko na sa NIV version, He is the giver of life and the power of life. Sa siya kalibutan. Amo na, we need to look on Jesus with confidence. At the same time, sila po sa Ginoo, Christ has sent the Helper to be with us forever. John 14 verse 16. Sinisa po sa Ginoo sa aton. Sinidiri, and I will ask the Father, and He will give you another counselor. Sinidiri, I will be with you forever. So, ang naging point out sa puso sa Ginoo sa aton. Not only si Christ, but also, naging kabulig na ito ng Holy Spirit, nga magaupod siya, tugtog sa palaabuton niya, panahon sa tagsarang ng mga kabulig. We to look with confidence. And the third one, last na understanding, yung inisyo po sa Ginoo, Christ is our reward. Revelation, chapter 22, verse 12 to 16. According to the Bible, it says, "Look, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to each person according to what they have done." I am the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Sige pagit. Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life, and may go to the gates into the city. Sa verse 15, nagsinig siya, outside are the dogs, those who practice magic arts, and sexual immoral, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practice falsehood. Ara, nabasa po sa Ginoo. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the church. I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. Kita ninyo, ang hanggang sa Ginoo, He is our reward. Sa mga pati pa man kung ano niya, ito the book of Revelation, ipakita niya. Nga ang handog sa Ginoo para sa kaayuhan. Kita na sa verse 15, yan tong mga kabuhi na nagahimo sa pagpakasalak sa sining nga kalibutan, may ano man sila, may malangakan na sa tawa sa Ginoo. But those people nga nag-practice sa handog sa Ginoo, even Jesus Christ ang mission na nadaan, siya yung matutugod ng reward. Hindi naman siya ang magpapahayag sa pinuhatan sa sining nga kalibutan. Amo na kani kung tulungan natin ang eternal life, ma-receive natin dito sa langit. Pero, ari ka sa sining kalibutan, nagasugod na ang eternal life. Kaya naman, nagkakabuhin ka sa sining kalibutan, kung pinakabuhin na lang ang eternal life sa kalibutan, sigurado gid niya ang handong sa Ginoo maging sa imo. Kaya pa man pagtira, ari ka sa sining kalibutan, kung ang eternal life ang handong sa Ginoo, wala kuwan pinakabuhin, paano ka makaangkol sa langit nun yung handong sa Diyos sa imo. Dito pa rin pala sa kawatan, instant salvation. Amo na point nila. We need to secure sa ginahandong sa Ginoo sa tagsitagsa sa atin. We need to achieve sa sinakahandong sa Ginoo sa tagsa natin ka mga kabuhi. And lastly, ang message sa Paulo sa Ginoo sa aton sa verse 3. Aray, hindi na ba sa Paulo sa Ginoo? Not only, yatong duwa nga po tayo, itang tuloy-mention dira, Christian must acknowledge Christ Himself. Because, as the Bible says, consider Him who endures such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Kag-under sina, the message of Paul sa Ginoo, let us acknowledge Christ Himself, because the Bible itself, in the book of Ephesians chapter 1, verses 4 to 6, because of the glorious grace, hindi pahayag sa Diyos sa isang mag-isa. Ephesians chapter 1, verses 4 to 6, sila sa Ginoo.
For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace which He has freely given us in the one He loves. Sa pagkapa, akal kaayo, ngayon ikaw ay ang nagpili sa handog sa Ginoo mo. Siya yung ang nagpili sa imo, sulong sa handog niya, mamangin dalawin ko ikaw sa ministry. Sa iyong handog, pagkatuluan sa kabuti. Secondly, because of His great love sa kabuti natin. So, tahan kita familiar sa mga verse, John 3:16. Paano yung masa sa tingog? So, 1 John 4:16. Sino sa po sa Ginoo? So, begin, basahin niyo. So, makita lang no? His great love. Yan yung happen sa atin. Diba? Ang John 4:16 is the heart of revival. Ang mensahe, tuman kanawit para sa kagsakagsa, especially sa mga tumuluo. Yan yung paambis ng Diyos ang iyong malutuod ng gumba kapag kanipahayag niya ang iyong masangkad ng handong sa tagsakagsa sa aton. The third one, because of His goodness. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us while we were still sinners, Christ died for us. And lastly, this is ang po sa Ginoo, alay. Because He is our everlasting God. Isaiah chapter 40, verse 20 to 30. As the Bible says, do you not know what you have not heard? The Lord is the everlasting God, the creator and creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and is outstanding. No one can fathom. He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord, will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amon sa kabutan. Bakit ka lang doon sa ilong ko? So verses 29, 30, and 31. Because God is everlasting Father also, and everlasting God sa kagsanan ng mga kabuti. So, take note naton ang tagsa kahandog sa Ginoo matuman sudro sa kabubukod na tinutuyo sa Diyos. Pasalamat ng kita na naging galamiton kita sa Ginoo kaya kapag kita sudro sa iyang kabubukod kay handog. So, let us fix our eyes on Jesus because everything kakang kaayuhan, maangko na ito, kakang kadaragan sa kabuhi. Kabayan Diyos kong awas niya ang mensahe, nagdalayaw din ang ilong ko sa hindi niya rin. So magakuha ka sa ato tithes to this offering, pinapakabayan ko ang luwa ka-aso. Kung sa special numbers. Praise. Hello, may aga. Ako sa lang, may isang na spot na lang siya. Kanina, alam mo yun ang talaga din yun. But, surprisingly, ang ako yung song ba ang lyrics is like it's na wala ni Pastor about sa base ng Ginoo. Pag kung ano yung grabe, so hindi ba sa pagkakulit.
the feet of those who call you master. Fed the multitudes with truth and bread. You share the feast with harlots and with sinners, and love those who sought your death. Lord, you are glorious, Shepherd and King, forever you'll be glorious. Without a word, you face the accusations. Joyfully bore the bitter cross. The innocent received our condemnation and paid for the rebel's cause. Glorious, Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Holy and here with us, let every heart declare that you are glorious. Passion you were buried. The bird of life was silenced by the rain. But doors of death will not contain your glory. Our God rolled a stone away. Glorious, Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Holy and here with us, let every heart declare that you are glorious. Lord, may you bless us. Abang ng Diyos ka, diyan mo ang kitaan ng mga hindi sa pagpasangkas ng hilihan ang salita ko at ito ikaw din ang napakamaayos sa mga kamot ng hatag isa ito ikaw sa mga mahalagay sa pagkakatinan kabayad ka sa mga ng Diyos wala yung bakante kung napakamaayos sa kanisa pinapanibalik kami sa mga panamatugyan ng Christ in Amen. Kalau dikasih ini mas, sekarang kita harus berlaku. Soalnya, mau dikasih ke kali kemarin, kesini akan sempat tidak. Kalau
Panginoon sa mga Panginoon sa mga Jesus na information sa tinatawag advice na Panginoon, salamat sa mga ating na nagdadala sa Espiritu pagkakataon. Salamat sa mga ito na makakumirat kami sa inyong balaan at kanyang maraming pa ngayon sa inyong kailan kaya tinapay nagkasibulo sa ating mga pamatayan dito sa Diyos sa kabayo sa pagtulog ng aming mga kasalanan. Kami Lord, makangaliwa kami sa pagpandit ini para tayo ng kami simulan ang pinatugan at pinatugan sila. Hindi ko sinulan.
sa kapasalamat sa Jesus, bibig-bibig na tinapay, kaya kasi niya mo akong bago sa bibig ko sa inyo, sa ako. So mag-abot ka sa tinapay, sumungan na bago na. So, ako muna ba na yung tagayan siya tapos sa tagayan ko yung siya. Hindi yung tagayan ako ang bago. Bago makakita sa ako yung buhay ko ang imuha yung ini sa masolusyon na pag-inom yung gasili sa ako ang kumana. So, bagay yung gasili nga tagayan sa buhay ng buhay ko. Sa kapupusan ko Diyos, parayon kami na nag-aduraw sa hihapon sa buhay at sa kasama ng pangkawili, bunga sa iyong pangatayo, bunga sa iyong ilo, kaluwas sa iyong kaluso, bunga sa iyong pagtibo, para sa iyong ito, iyong paakayo sa iyong ito sa kalayo, kami ugan na kapagdalang din sa iyong ilo, kahanan ng pagtibo ako sa kahuli, labi na ugan sa iyong ito sa iyong pagtibo sa kalayo sa amin. Ikaw aming kadalangan, kami ang among paglaan, sulit ang pagtulog sa mga kabahan sa mga pulugan, tapos bitaw sa mga dito sa Panginoon sa Pinoon, kita kami sa mga hindi sa kami sa mga po, matian sa mga po yung hanggang paglaman sa isang isa, puno sa mga pagkilala sa mga sa mga Bilisuri kami, nag-iaman kabulitan mo sa mga po, sunod sa mga kabulitan ng We bring back all glory and praise to our Lord Jesus. Amen.
kamuusan o Diyos para ipumingin ng hanggang sa ginagawa sa iyong mga plano at tinutuloy sa mga kabuti. Nagpaliyong buwan, kabuti sa gihapon at pinasahi ang plano kagabihan sa kabuli matiayon sa mga kabuti ng plano din sa iyong hanggang para sa isa sa pagpahayag sa gihapon sa amon ng pagkilala ng Ginoo ay sa paglaong sa gihapon sa amon na malilaong mo ng pagkilala sa iyong kumaya. Kabayan niya ang design na sa gihapon mo Diyos maghatagin mo si masangkat na ng mga pinalang Ginoo. Agad matipigan na mga kabuti as we journey sa siya kalimutan Ginoo. As we run our race Ginoo, Christian sa mga may it be dear Lord na masaliwan ko ang ginagawa. Sunod sa iyong maubod mo ang reklamo. Sunod sa iyong tinutulo at hanggang para sa alaman at pagkamuan niya sa iyong ways sa sinyo mga panatang Ginoo. Kamay niya sa ihapon Ginoo ang imo bugpo sa pinaalam ng sa among Ginoo bagay mga paghinang ko magmagisa kayo sa pagsa sa ating paghinang. As we come together Ginoo, as we be part of this place, may it be the Lord ikaw ang Diyos na magpasagay mo sa iyong panilugma nga nagalabaw mo sa manang napagamo magatipig sa tagsanamang pamangkabuhi sunod sa iyong pamangkutmon kang plano sa gihapon Ginoo. Kabahay ka sa gihapon ng imo ang grasya sa Misyente magahatag si kaligulan sa among Ginoo kag maangkon namong Ginoo magahatag ang iyong ginahandog para sa among mga kabuhi. Kabahay sa gihapon o Diyos sa kabubusan sa maraming espiritu magahatag sa among sa pag-comfort at paglugpal Ginoo maging kalamit ko ng inyong Ginoo nagpagpagsabi maging sa iyong Diyos sa kabubusan. Ining amon pag-amon ko kapag pangamon sa iwan na pangbalik sa Diyos na naman sa nasa maraming espiritu. Amen. Amen. Sige, so, hindi kita rin pululi tungkol sa tinitigan natin ng pagkakasili. So, together, may anak natin sa kasiliman, si Kamulilit. So, birthday niya, sinigil niya dapat. Sige, so, before kita mag-partake ng blessings, so, makatabi ka rin ng birthday. Si Andrea May. Andrea. Eh, pray, Father in heaven, we are so thankful, Lord, for all the things you have done, especially, sa ginapon, sa handog dito, sa kabukusan dito, sa kabuhi, sa utod, sa pag-alagdan dito ko, kag sa ibo kami natuloy ng handog, sa kabuhi, tanto yung may abay mo, may pinil, Lord, ikaw sa ginapon ng Diyos, pag-preserve natin sa kabuhi niya. Di na siya nakakaroon din, we speak blessing upon blessing, we speak sa ibo dito, assurance and protection, and providence dito nga matulan sa gihapon Ginoo sa singian daw Ginoo nga ikaw magabundo nga magalipay Ginoo sa hapon sa mga pagtusuan. Kabayan pag-tipid pag-bendisyon Ginoo maging sa iya nagtubuti sa gihapon ang imong plano nga maniraumon mabagin sa iya Ginoo sa taang pagtuo na sa iya. Kabayan ang sa gihapon o God i-preserve mo siya maintindi according to your will at sunod sa iyo kamukulong Ginoo singian daw ipaya sa amay sunod sa imong mga sangkad na handog ng plano Ginoo. Kabayan na sa gihapon, kabayan siya rin yung malampi sa iyong sufficiente nga grasya, kaya prayer na ang ginawa, ang ibugit na pag hinakot sa iyang kabuhi, magiging sa iyang ginawa. Kabayan na sa gihapon o God, especially Ginoo sa kabukusan na tinutuloy mo, matiayon sinusunod kabukuhan ka plano. The same time, Lord, nag-pray kami as we partake sa blessings, pinindala namon sa sige na daw Ginoo nga maka tilipon kami Ginoo, Lord, na
fellowship kami. We keep on praying, Lord, na kabay ka mga bendisyon, sinang bugay Ginoo. So tagsa ka mo nilang ama niya talagi Ginoo. You are to bless them more and more Ginoo. Kagay Ginoo, Lord, sa gihapon ng kalipay, ang pag-iusang at imuhandog, mag-isutag-sutag sa amon. Kakabay ang pagbindisyon sa isang isa, may kakumanan sunod sa imuhandog. Plano sa amon mga kamuhi. Amen. And trust na mo na kabukusan Ginoo, ay pagpasalamat na pagtayaw. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. You're not supposed to like that.